magandang gabi po muli sa inyong lahat. Nandiyan na sa online si Pastor Claude at si Pastor Nanding. At yan, habol si Brother Edgar. Salamat bro sa pagsama uli at pag-join sa ating pag-aaral. Yung iba nating kasama ay nasa galaan pa siguro o nasa daan pa. But I'm sure ay kung sila may pagkakataon ay mag-join po sila ngayon. Yan. Okay. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na ginagawa. Tayo po ay nasa huling bahagi ng Isaiah chapter 55. Pero hindi ko alam kung matatapos natin ngayon yung verses 12 and 13. Minsan kasi ay sa kalagitnaan ng discussion may mga nadidiscuss tayong ibang yung hindi part sa original na manuscript na ginawa ko. May mga binibigay na kaalaman ng Panginoon kaya humahaba ang discussion. So we'll see later on kung matapos natin ito. But kung tayo masyadong kukulahaba ang oras, iwanan natin yung isang talata and then bukas i-close natin iyan po. Nasa Isaiah 55, then we have 10 chapters more para matapos ang aklat ng Isaiah. Siguro mga kalaghatian ng taon o probably hanggang March matapos natin itong buong Isaiah na ito. Ano po? O probably mga June siguro kasi mahaba pa yung 10 chapters considering yung phasing na ginagawa natin sa pag-aaral. Sige, tayo po ay manalangin bago tayo magsimula sa ating talakayan sa gabing ito. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito, sa pagpapatuloy na ginagawa namin sa pag-aaral, sa pagbibigay mo sa amin ng panahon, ng opportunity, ng iba't ibang facilities, Panginoon, na magamit namin ang mga platforms na ito, even yung internet connection, upang makapagpatuloy kami ng pag-aaral ng iyong salita. At salamat sa mga kapatid namin, Panginoon, na patuloy na nag-join, nagbibigay ng commitment at panahon. Maging yung mga mag-join pa, Panginoon, ko po ang magpaalala sa kanila. Samahan po sila at gabayan, Ama, at patuloy na matuto sa aming talakayan sa gabi pong ito, maging yung makakapanood ng recorded video. Salamat po, dakilang Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Michael. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year. Kumusta po dyan sa lugar ninyo sa Oriental Mindoro? Okay, si Pastor Michael, ang kaniyang pamilya ay misyonero dyan sa Oriental Mindoro. Socorro, tama ba? Socorro, Oriental Mindoro ba yan? Medyo ano ko. And then si Pastor Edgar Toloy, bro, magpapastor ka ba? Si Brother Edgar ay buhat sa Taguig City, sa Metro Manila. Pastor Claude currently ay nasa Atimonan. At si Pastor Nanding naman ay sa Los Baños, Laguna. Ako po'y nandito sa Santo Tomas, Batangas. Okay, so salamat po muli sa inyong pagsama. Sa ating tatalakayin sa gabing ito, ang verses 12 and 13 ng Isaiah chapter 55. But as we had been practicing in the previous discussions, i-recap natin sa mandali yung mga naunang talakay natin. So, let's recap verses 10 and 11. Sabi sa verse 10, ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ayan, so salamat Pastor Michael. So itong ating tinalakay doon sa verse 10, ang direktang nangungusap dito ay ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus or si Yahweh. Ano po? Binigyan din niya doon sa verse 10 yung pagbagsak ng yelo at niyebe sa lupa na magiging tubig, matutunaw at may dala itong sustansya nagbibigay ng sustansya sa lupa para yung mga butil ay tumubo at pag tumubo na ito ay bubunga. Yung bunga ay magiging pagkain at yung panibagong butil na mapuproduce ng bunga ay magpuproduce ng panibagong puno
dadami, lalawak, magkakaroon ng production at magagamit sa pagpapalawak ng farming, ng consumption ng mga tao. Now, ang tinutukoy dito yung salita ng Panginoon at naandun nga sa verse 11. So yung pagbagsak o yung pagbaba ng salita ng Panginoon sa tao, kung ay ganun ang sitwasyon, kung paanong yung ulan at niebe ay nagbigay ng sustansya sa lupa, ang salita ng Panginoon ay gayon din nagbigay ng sustansya sa puso ng mga tao. Kaya ito ay tumubo, umunlad, at nagkaroon ng totoong pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ito ay mas makikita natin yung detalye doon sa parable of the seeds or of the sower. Doon sa Matthew chapter 13, yung may iba't ibang uri ng binhi na yung may binhi na bumagsak sa iba't ibang uri ng lupa. Magandang gabi na Gertrudes, salamat po muli sa inyong pagsama. Good evening and happy new year po sa inyong lahat diyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. So makikita natin doon sa verses 10 and 11 ang kagandahan o yung purpose ng Diyos sa kaniyang salita. Pagyamanin ang ating mga pananampalataya, pagkaunawa at pagkakilala sa Kaniya, sa Panginoong Diyos mismo, upang ito'y mag-produce ng susunod na henerasyon ng mga mananampalataya. Kaya po tayo mayroong daily devotion. That is in adherence o yung pagsunod doon sa sinasabing iyon ng Panginoon. Kasi isa sa layunin ng Touching Lives ay maipaunawa ang bawat salita ng Biblia o salita ng Panginoong Diyos sa Biblia. Sa mga naunang pagkatalakay, may tinatawag tayong precept by precept, word by word, sentence by sentence. Ibig sabihin, pinapaunawa natin. Kaya po may pagkakataon na atin po natatalakay ay isang verse lamang. Kasi ayaw natin hanggat maaari na malampasan yung isang talata na hindi natin totally nauunawaan. So yun po ang nilalaman, ganoon kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya pag may nabasa kayong isang verse ng Bible, wag niyo pong iiwanan yun hanggat hindi niyo totally nauunawaan ang ibig sabihin. Pwede po kayong magtanong, mag-chat sa akin kung meron kayong mga questions tungkol doon sa definition, tungkol doon sa interpretation o practical application, konteksto ng mga verses na iyan sa Bible. Particularly dito sa Isaiah, may general context ang isang kabanata, pero minsan yung verse by verse ay nagkakaiba ng konteksto depende sa sitwasyon po nila. Ayan. But definitely, ang kalahatang tema or konteksto ng aklat ng Isaiah is redemption. Yung pagtubos sa bayang Israel, buhat sa pagkabihag sa Babylonia. Na tumutukoy po naman in a practical part sa redemption ng mga taong makasalanan. Tayo po iyon. Ayan. So, simbolismo, ang aklat ng Isaiah, it is an image of the future redemption that will be given or done by Jesus Christ. Okay. So, ayan po. So punta po tayo sa verse 12. Sabi dito, may galak na lilisanin ninyo ang Babylonia. Mapayapa kayong aakayin palabas ng lunsod. Aawit sa tuwa ang mga bundok at mga burol. Sisigaw sa galak ang mga punong kahoy. Definitely, ito pong talatang ito ay nagpapakita ng kagalakan. The real joy, not only happiness, but the real joy dun sa puso, sa panloob na buhay ng mga tao o ng particularly mga Israelita. Yan. So sabi doon, lilisanin ang Babylonia. What a joyful situation na 70 years silang nabihag, pero this time ay lalabas sila. Lilisanin nila ang Babylonia. And na-compare natin yan doon sa paglabas nila sa Ehipto na persahan, mas mapangit ang sitwasyon, but this time it is a peaceful return from Babylon to Jerusalem. Mapayapa at may galak. At sabi nga dito, ikinumpare pa yung level ng galak nila, ikinumpare doon sa sitwasyon na even the mountains and the hills ay aawit sa tuwa. Sisigaw sa galak, even ang punong kahoy. Nagpupuri sa kanilang lahat, sa Diyos. Nagpupuri sa Diyos, even itong mga natural na creation. Yung bundok, yung burol, yung punong kahoy.
Syempre, of course, alam natin na hindi ito literal na sisigaw sa galak ang punong kahoy. Para tayong nasa mga, mga fiction na novels. Pero ito yung larawan na pinapakita upang ipaunawa gaano kagalak ang mararamdaman ng mga tao na lalaya from Babylonian captivity, 70 years, and their return to Jerusalem. Yan. Ang talatang ito ay sumasakop sa damdamin na mararamdaman ng mga Israelita sa panahon ng kanilang paglaya buhat sa Babylonia. Ang tema ng talatang ito ay kagalakan at kapayapaan sa gitna ng kahirapan. Ayan. So, napakagandang tema nito, no? Very common sa Bible. And this is a very good starting point, starting theme sa ngayong bagong taon. Joyfulness and peacefulness at the midst of difficulties. Wow, ang gandang buhay nito. Ano po? Ang gandang sitwasyon nito. Kaligayahan sa kabila ng kahirapan. Pwede ba tayong maging mapayapa sa kabila ng mga kahirapan? Pwede ba tayong maging magalak sa kabila ng kahirapan? Pwede po. Ayan. Ang buhay ng pastor ay hindi masarap, hindi masaya, hindi mayaman. Subalit, andun yung reward, na andun yung sitwasyon na ating makikita. Na yung biyaya ng Panginoon ay mararamdaman nating lahat. Okay, may tatlong damdamin na ilinan lahat sa talatang ito. Ang una, yung galak. Pangalawa ay kapayapaan. Pangatlo ay tuwa. Yung galak sa paglisan. Sa paglisan sa Babylonia, na aktwal na karanasan ng kahirapan. Yung Babylonia, it symbolizes difficult situations, slavery, at saka mga kapangitan sa buhay, mga negatibong sitwasyon. Pwede natin sabihin ngayon, are you experiencing Babylon captivity in your heart? Pwede mong tanungin na gano'n, nakakaranas ka ba ng pagiging Babylonia sa buhay mo ngayon? Ibig sabihin, nakakaranas ka ba ng kahirapan? Now, dito may binabanggit na galak. Ibig sabihin, lilisan sila, lalabas na sila doon sa Babylonia, aalis na sila sa kahirapan. Kaya, mayroong galak. Mawawala na yung kahirapan, kaapihan, at mga kahihiyan na lahat na yun natalakay natin sa mga nakalipas nating pag-aaral. Pangalawa, yung kapayapaan. Ito ay paraan o ito yung damdamin na mararanasan ng mga Israelita sa panahon ng paglabas, kung saan tumutukoy sa pisikal na paggabay ng Diyos sa bawat isa sa kanila upang matagumpay at masayang makalabas sa Babylonia at makabalik sa kanilang lupain, ang Jerusalem. This is such a peaceful return from captivity to their own land. Again, ibang-iba sa sitwasyon doon sa paglabas nila sa Israelita, sa Ehipto. Paglabas ng Israel sa Ehipto, sila hinahabol ng mga Egyptians at nag-iintay sa kanila yung mga kalaban na pwedeng patayin o ubusin ng kanilang lahi. But this time, yung paglabas nila from Babylon ay walang kalaban. Sa halip ay kasama nila ang Diyos, binabantayan sila. Kaya talagang very peaceful. Pangatlong damdamin, yung tuwa. Isang matinding kaligayahan na mararamdaman ng tao upang mas maihayag ang level ng katuwaan. Ginamit na simbolismo ang pagsasakatao ng mga bundok, burol at mga punong kahoy. Ang tawag dito ay personification, no? I'm not so familiar with the figures of speech, pero parang personification yata ang tawag diyan. Correct me if I'm wrong, ano po, baka meron sa inyong magaling sa English. So niyo po, paki-search. Ayan. Ang mga damdaming ito ay pangako ng Diyos sa mga taong bumabaling sa Kanya ang makaranas ng matinding kagalakan at kapayapaan. Isang ganap na pagbabaliktad mula sa kalungkutan, reversing all the anxiety, all the depressions, and negative situations. Ang sitwasyon ito ay sumasakop sa pagdiriwang mismo ng sangnilikha ng mga Israelita at ng mga mananampalataya. Ang kanilang pagpapanumbalik habang umaawit ang mga bundok at pumapalakpak ang mga puno ay nagpapahimatig ng isang bagong panahon na ng pagpapala ng Diyos
at isang nabagong mundo kung saan ang kanyang salita ay nagdudulot ng pangmatagalang kasiyahan at kalayaan. This is it. This is the final moment of their journey, of their life, na sila'y nakalaya. Biro mo, 70 years silang nabihag, ano? Yung mga bilanggo sa Pilipinas, ang maximum na nahatol is, yung life sentence natin is 40 years eh. Reclusion perpetua. 40 years yun. Ito, higit pa. Almost double, ano? Pero bihira naman sa atin yata yung nakakaabot ng 40 years. It's either namamatay na sa kulungan o kaya'y napapalaya due to good conduct release, parang ganoon. Yan. Pero 70 years naranasan nila ang kahihiyan sa panahon ng pagkabihag. Ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking pahayag tungkol sa mga hindi nabibigong pangako at paanyaya ng Diyos na hanapin siya. Ang mga ito ay nag-aalok ng ginhawa sa panahon ng paghihirap at tumutukoy sa ganap na pagtubos at isang panibagong relasyon sa lumikha. Ang konteksto ng talatang ito ay ang pakikipag-usap ni Propeta Isaias sa mga ipinatapong Israelita na nabubuhay sa pagkabihag sa Babylonia. Sakop sa bahaging ito ang paanyaya ng Diyos sa mga tao na lumapit sa Kanya at tanggapin ang Kaniyang biyaya at awa. Tanggapin ang Kaniyang biyaya at awa. Binabanggit nito ang isang panahon ng pagtubos at pagpapanumbalik kung kailan ang mga tao ay ibabalik sa kanilang tinubuang bayan, ang Jerusalem o ang Juda, ng may kagalakan at kapayapaan. Ito'y total recovery eh. Kasi yung bayan nila napabayaan, naging tila ilang, tiwangwang, walang production, walang halaman na tumubo, walang hayop na inaalagaan. Pero this time ay babalik sa pagpapanibagong buhay. Inilalarawan nito ang ideya ng interbensyon ng Diyos sa buhay ng kaniyang mga tao na nagdudulot ng isang pagbabago na ang mga bundok at mga burol ay magsisigawan sa harap mo at ang lahat ng mga puno sa parang ay papalakpak ng kanilang mga kamay. Ang imaheng ito ay naglalarawan ng isang eksena ng kalikasan na nagsasaya at nagdiriwang ng pagbabalik ng mga ipinatapon na sumasalamin sa kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa pagiging nasa piling ng Diyos. Ang paggamit ng mga bundok, burol at mga puno bilang mga simbolo sa talatang ito ay makabuluhan. Ang mga bundok at burol ay madalas na ginagamit sa Biblia upang kumatawan sa lakas, katatagan at kamahalan. Sa talatang ito, nilalarawan sila bilang nagsisigawan sa pag-awit at na sumisimbolo sa pagsasaya at pagpupuri sa Diyos para sa kanyang katapatan at pagliligtas. Ang mga puno sa parang na pumapalakpak ng kanilang mga kamay ay sumisimbolo rin sa papuri at pagsamba. Dahil sila ay binibigyang katauhan bilang mga buhay na nilalang na tumutugon sa presensya ng bayan ng Diyos. Ipinahahayag din ng mga talatang ito ang ideya ng mismong paglikha na nagagalak sa presensya ng lumikha nito at ang pagkapanumbalik ng pagkakasundo at kapayapaan. Parang itong mga halaman, bundok at burol ay humuyukod sa Diyos at nagpupuri. Imagine natin, nag-worship service ka, tapos yung mga puno sa labas ng worship hall mo ay pumapalakpak, parang napakasaya, yung ihip ng hangin, yung mga ibon ay, ako nararanasan to na Pastor Michael, dyan sa lugar ninyo, habang nag-worship service, may mga huni ng ibon na sumasabay sa awitan. Ayan, dito po sa amin, sa Santo Tomas, ang nararanasan namin, sa paligid, yung mga, minsan, may nag-aaway sa likod ng church, may nagmumurahan, medyo kakaiba yan, Ayan.
Okay. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at nakapagpapasiglang talata. Very rejoicing na tumutukoy sa pag-asa at kagalakan na nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay isang mensahe ng paghihikayat para sa mga nahaharap sa mga paghihirap at hamon na nagpapaalala sa kanila na ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan. So, kagalakan at pagpapanumbalik. Natalakay natin nung nakalipas na mga araw yung sa verse 6, yung hanapin mo ang Diyos. Ano yung paghanap sa Diyos at pagkakita sa Kanya, magdudulot ito sa iyo ng kapayapaan, kagalakan at pagpapanumbalik. Ang binabanggit sa talatang ito, isang paalala na kahit sa mga mahihirap na panahon, ang Diyos ay naroroon at gumagawa na at nagdudulot ng pagbabago at pagpapanibago. Changes, improvement, reformation, transformation. Ang talatang ito ay nagsisilbing pinagmumulan at pag-asa at inspirasyon para sa lahat ng makakaunawa nito. Yung kaya talagang pinapaliwanag natin. Ano po? Well, ipinapaalala sa kanila ng katapatan ng Diyos at ng pangako ng kagalakan at kapayapaan sa kaniyang presensya. Again, ang binabanggit na to sa aklat ni Isaiah is a symbolism. Ito'y literal na nangyari sa mga Israelita sa kanilang paglabas sa Babylonia, pagbalik sa Jerusalem. Pero in a further sense, in a further application, ito'y tumutukoy sa mararanasan ng mga taong baon sa kasalanan, bondage of sin, pero nanampalataya sa Panginoong Hesus. Sila'y nakalaya. Hindi lang 70 years siguro. Hindi mabihira na palang umaabot ng ganung edad. So probably, kung ikaw ay nakakilala ng 20 years old ka, so 20 years kang bihag ng Babylonia. Ano ba yung Babylonia? Yan yung kasalanan. Nung ako'y nakakilala sa Panginoon, I was 29 years old. That was 1999. Ang tanda na, ano? Ayan. At yun yung panahon ako'y nakalaya. 29 years akong bihag ng Babylonia. Ang Babylonia yan ay ang kasalanan at kasamaan. So, ipinapakita dito yung ligaya, yung sarap, yung joy, yung damdamin ng isang taong nanumbalik sa Panginoon at nakakilala sa Kanya. Na naramdaman o naranasan nating lahat nung tayo ay sumunod manampalataya sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. So yun po yung simbolismo nating lahat. Kapatid, nung ikaw ba'y nanampalataya sa Panginoon, nagkaroon ka ng joy, ng kaligayahan sa iyong puso. Kahapon, prayer meeting, ang isa sa diniscuss natin, sabi ni David is, restore to me the joy of my salvation. So, ibalik daw ang ligaya ng kaligtasan. Pero kung hindi ka totoong naligtas, ay anong i-restore ng Diyos sa iyo? Kapatid, siguraduhin natin na tayo ay ligtas spiritually. Para ano man ang mangyari sa mundo, this 2026, we do not know. Baka babalik na ba ang Panginoon? I don't know, hindi po ako pwedeng mag-speculate ng date, but at least we have to be ready. Any time of the day, any time of the year, pwedeng bumalik ang Panginoon. No po, any time of this generation, hindi natin alam kung kailan. But we have to be ready. Ayan, okay. So again, general theme is joyfulness from inward, from inner part of our body, of our human, of our being. Talagang kaligayahan dahil makakabalik sa Panginoong Diyos. Again, literal na paglaya, literal na freedom. Sa atin naman is spiritual freedom because of our being bondage in sin for so many years. Ayan. Okay. In closing, ang talatang ito'y nangangako na kapag hinanap ng mga tao ang Diyos, sila'y aakayin palabas sa pagkaalipin at kalungkutan tungo sa isang buhay na puno ng banal na kagalakan at kapayapaan. Isang pagbabagong lubos na kahit ang kalikasan ay tila sasabog sa pagdiriwang na minamarkahan ang pagdating ng kaharian ng Diyos at ang mga pagpapala nito. Hindi ko lang tandaan, merong verse sa Bible, sabi, pag may isang taong nakakilala, pag may isang makasalanan na nakakilala sa Panginoon, ay libo-libong anghel ang
nag-aawitan sa kalangitan. So, yun po yung equivalent nito. Ayan. Okay. May oras pa tayo. Verse 13. Sa halip na mga tinik, kahoy na mayabong ang siyang tutubo, sa halip na dawag, mga kakahiyan ay muling darami at magsisilago. Ang lahat ng ito'y parangal kay Yahweh, walang hanggang tanda sa lahat ng kanyang mga ginawa. Inilalarawan naman ng talatang ito ang isang dramatiko, isang malalim na pagbaligtad ng sumpa at pagpapala. Kung ating titingnan ang sitwasyon ng Jerusalem, ng Judah ay parang isinumpa dahilan sa kanilang pagkakasala at natiwangwang ito. Walang tumutubo, walang production, sabi nga natin kanina. Pero sa talatang ito, binabanggit na dati ay mga tinik ang tumutubo, mga dawag. But this time, kahoy na mayabong ang tutubo, hindi na dawag. Sa halip mga kakahuyan ay muling darami at magsisilago. At ang lahat ay magbibigay ng parangal kay Yahweh. Walang hanggang tanda sa lahat ng kanyang mga ginawa. So again, thanksgiving, praise and worship, ayan, sa Panginoon, no? Dahil sa ginawa niyang pagbabaligtad. By the way, nabanggit ko yung salitang praise and worship. Sa mga churches ngayon, ay iba daw yung praise, iba yung worship. Kami po hindi na namin giniintindihan sa church. Ang mahalaga, may worship. Sumasamba sa Panginoon. We do not call our songs as praise and worship kasi automatic na yan. Kasi alam niyo po yung indication na praise and worship, anong nangyayari ang mga tao interesado lang sa awitan. Hindi nila kinukonsider na worship yung preaching. Pero sa totoo lang po, generally, from the start ng opening ng program, that is already a worship. Hanggang sa dulo. From opening to closing prayer to benediction, that is worship. Bakit hindi ko maintindihan? Bakit merong category na praise at worship? So, mali pong, para sa akin, theologically, mali po yung pananaw na gano'n eh. Yan. Anyway, kanya-kanya po ng application. Ang binabanggit ko po is personal point of view as far as Reformed theology is concerned. As far as the Bible is concerned, everything should be in a worship. Everything should be done in worship. Ano man ang ginagawa mo sa loob ng church. 1 Corinthians 10:31. Ang talata ay nagsisimula sa pariralang, sa halip na mga tinik, kahoy na mayabong ang siyang tutubo. Sa halip na dawag, mga kakahuyan, ay muling darami at magsisilago. Ang imaheng ito ng pagbabago at pagpapanibago ay sentro ng talata at sumasalamin sa pangkalahatang tema ng pagkapanumbalik at pagtubos na matatagpuan sa buong aklat ni Isaiah. Ang tinik at dawag ay kumakatawan sa pagkatiwangwang at pagkatuyo na katangian ng lupain ng Israel dahil sa pagsuway ng tao. Sa King James Bible, ginamit ang mga puno ng abeto o kofir. Yung fir parang pine tree ito, no? Doon sa Talisay meron dong fir tree. Yan. Yun namang myrto or myrtle tree, ito isang puno na mabulaklak. Ayan. Ang puno ng abito at myrto ay sumisimbolo sa pagkapanumbalik at pagkapanibago na ipinangako ng Diyos na dadalhin sa lupain. Ang pagbabago ng tinik at dawag tungo sa mga puno ng abito at myrto ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos na magdulot ng pagbabago at pagkapanibago sa gitna ng pagkatiwangwang. Ito'y isang makapangyarihang simbolo ng kakayahan ng Diyos na maglabas ng kagandahan mula sa abo at gawing masaganang tanawin at ng pagtubos ang dating talamak at lugmok na buhay o sitwasyon dahil sa kasalanan. Ang pagbabagong ito ay isang refleksyon ng awa at biyaya ng Diyos habang nag-aalok siya ng isang bagong simula sa mga bumabaling sa kaniyang pagsisisi. Bukod pa rito, binibigyang diin ng talata na ang pagbabago ng lupain ay magiging sa Panginoon bilang isang pangalan, bilang isang walang hanggang tanda na hindi mahihiwalay. Ito'y form of worship na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Pinapahiwatig nito na ang pagkapanumbalik at pagkapanibago ng lupain ay sa huli
ay magdadala ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Yung restoration ng Jerusalem, nagbigay ng karangalan sa Diyos. Yung restoration, redemption ng mga taong dating makasalanan na nanampalataya, nagbigay ng kaluguran at karangalan sa Diyos. Kaya nga, yung kamatayan ni Jesus Christ, ito'y nagbigay ng karangalan sa Panginoong Diyos. Magandang gabi, Ate Linda. Sa totoo lang ay gusto ko kayong makasama lagi. Ang ating fellowship ay namimiss natin. Kaya lang dami kasi talagang intindihin sa ministry. Happy New Year sa inyong lahat dyan. Kung nasaan man kayo, sa Antipolo ba kayo ngayon o sa Nueva Ecija? Ayan. Actually, naalala ko tuloy yung Antipolo days. Ayan. Okay. So, ipinapahiwatig nitong talatang ito ang pagpapanubalik at pagkapanibago ng lupain ang nasa huli ngay magdadala ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Ang pagbabago ay magsisilbing isang pangmatagalang patotoo sa katapatan at kapangyarihan ng Diyos. This is everlasting, this is eternal sa ating kapanahunan. At ito'y magiging isang walang hanggang tanda ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng pagmamalasakit at awa ng Diyos sa kanyang bayan. At syempre, alam nating lahat, nakadugtong tayo doon. We were grafted doon sa puno na sumisimbolo sa Panginoong Hesus. Romans chapter 11. Sa mas malawak na konteksto ng aklat ni Isaiah, ang talatang ito'y bahagi ng mas malawak na tema ng pagkapanumbalik at pagtubos. Sumasakop sa propesiya ni Isaiah tungkol sa pagdating ng isang Mesiyas na magdadala ng kaligtasan at pagpapalaya sa mga tao ng Israel. Siyempre, alam nating lahat sa kapanahonan na to, and even the start of the New Testament, panahon ni Jesus Christ, Israelita ang focus ng ministry, hindi muna mga Jews. May tamang panahon. Hindi mga Hintil, sorry. Israelites and Jews are the same, hindi mga Gentiles. Alam natin na, Happy New Year, Leia, salamat. Ayan. Kumusta ang bagong taon sa Poland? Ayan. Magandang gabi sa iyong lahat dyan. Happy New Year. Ayan. Sumasakop ito sa propesya ng Isaiah tungkol sa pagdating ng Mesiyas na magdadala ng kaligtasan at pagpapalaya sa mga tao ng Israel. Ang pangako ng pagbabago at pagpapanibago sa talatang ito ay tuluyang natupad sa katauhan ni Jesucristo na siyang nagdadala ng sukdulang pagpapanumbalik at pagpapanibago sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Malinaw na patunay ito na ang pagbabagong binabanggit sa napakaraming pahina ng Biblia ay nakasentro sa espiritual na buhay at hindi sa material o pisikal na sitwasyon. Subalit hindi naman ito nangangahulugan na hindi iniintindi ng Diyos o hindi mahalaga sa kanyang pisikal na anyo o pagbabago ng tao. Gusto ng Diyos na pagpalain tayo materially, bigyan tayo ng pera, ng kayamanan, etc. Pero hindi po iyon ang sitwasyon. Hindi yun ang eksaktong layunin. Well, totoo yan, Leia. Malungkot talaga sa ibang bansa and I've been in such experience for several years. Malungkot. Iba pa rin talaga sa sariling bayan. Ayan. Ang sentro ng blessing na binabanggit sa Bible is not material. It's not money, but spiritual. Kanina lang po, mabanggit ko lang po, bago tayo mag-devotion, kausap ko yung aking anak na lalaki. Nag-iisa kong anak na lalaki at yung kanyang may bahay. Sila po ay paalis na sa Winner Church. Finally. Ayan, si Leia, alam ni Leia ang buhay namin . Alam niya kung paano namin ilinaban na mag-asawa yung mga bata. And finally, Leia, after 10 years, naunawaan nila yung ilinalaban natin nung panahon na yon. Sumablay na talagang matindi ng sitwasyon ng mga kaibigan natin doon. So, aalis na rin si Darrell. Siya na yung huling anak ko na nandoon. Si Mary Joy ay hindi pa umaalis. At kinausap ko sila anong plano nila sa buhay nila. Then, tulungan niyo ako manalangin. We've been praying na
Kasi ang lakas ng indication that Darrell is being called to be a pastor, no? Ayan po, malaki yung indikasyon sa aming pag-uusap. Anyway, saka natin pag-usapan yung bagay na yan. So, ito pong binabanggit natin dito, napakahalaga sa Diyos ng pagpapala sa tao. Pero nalalaman ng Diyos na ang pagbabagong pisikal ay resulta ng pagbabagong espiritual. Mga kapatid, kung titingin ka sa transformation ng buhay mo, look onto spiritual transformation. Kasi pag nagbago ka spiritually, susunod ang material at prosperidad. No, yung pera susunod yan. Pero pagka nauna yung pera at material, yung spiritual normally nakakalimutan. Kaya ang disenyo ng Diyos is spiritual first and then physical or material. Ayan. Ang physical na tao ay hindi makakagawa ng malayo sa kanyang espiritualidad. Ito ang disenyo ng Diyos, ayusin ang espiritualidad upang maging kaayaya ang physical na bahagi ng tao. Kaya when I greeted you, nung sinabi ko na pagpalain kayo sa aspetong spiritual o parang spiritual blessing yata yung nabanggit ko doon, automatically ang immediate or ang ultimate na result nun is kasama ang material things. Inuuna lang natin yung mas mahalaga. Ayan. Sa practical na application, maaaring magkunwari ang isang tao na maayos ang kanyang physical na pagkatao. Subalit sa paglipas ng ilang panahon o sandali muling babalik ang kusa at kusang lalabas ang tunay na laman ng kanyang espiritualidad. Nagiging covering lang ng tao yan. Akala mo okay na okay ang aura niya, pero sa loob niya ay talaga namang matindi ang daladala. Kaya tanghali napapag-usapan namin yung bipolar disorder, medyo matinding sitwasyon. Kasi yung isang pamangkin ko ay mayroong ganoong sitwasyon. Yan. Now, kung sakaling maayos man ang pisikal, subalit may butas ang ating espiritual, sisingaw at lalabas sa atin kung ano ang laman ng ating espiritualidad. Subalit kung maayos ang espiritualidad, walang butas, ang kaaya-ayang pisikal ay kusang lalabas. Sabi natin kung anong laman ng puso, lalabas sa bibig. Actually, hindi lang sa bibig, sa aura ng ating pagkatao. Mata, yung kutis natin. Alam mo, minsan parang pag matandang-matanda na yung balat mo, ibig sabihin, stress, spiritual stress, spiritual depression yun No po? Lahat kasi magmamanifest sa atin Yan po yung totoong manifestation ng spirituality natin. Okay. Pag ang isang tao ay laging nakasimangot, lahat parang kunot na kunot ang noo, may problema ang spiritualidad niyan. Yan po. Pero pag laging maganda, masaya ang aura, may okay ang spirituality niyan. Okay. Ang paglalarawan ng mga puno ng abito at mirto ay mayroong mahalagang simbolismo sa Biblia. Ang puno ng abito ay kumakatawan sa lakas, katatagan at pagtitiis, habang ang puno ng mirto ay sumisimbolo sa kapayapaan, pagkamayabong at kagandahan. Ang pagbabago ng tinik at dawag tungo sa punong ito ay sumisimbolo sa ganap na pagbabaligtad ng pagkawasak at sumpa na dulot ng kasalanan at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos na kinakikitaan ng lakas at kapayapaan. Progress and development ang isang resulta ng bagay na ito. Sabi dito, issue sa Pilipinas ang corruption. Then, analysis. Corruption will never be solved by introducing new laws. Ang daming batas na ginawa para ma-check yung expenses ng DPWH, yung disbursement ng pondo. May mga nagpanukala. Pero hindi po yun ang solusyon Ang solusyon, spirituality, yung konsensya. Sabi ng dating ombudsman, magturo tayo ng Bible sa school, magturo tayo ng religion o ng spirituality sa labas, pero babalik at babalik dun sa ang environment ng eskwelahan. Dapat moral order ang iayos. Yung mga teacher mismo dapat, kung pwede lang sana, mga teacher natin, puro mananampalataya, Ayan, okay, nagagalit sa atin ng mga ibang tao niyan. Pero ang katotohanan, ang tunay na pag-aayos
ay tinatawag din natin na makakatulong din ito sa ating espiritualidad at magdadala ng kaukulang resulta sa ating kabuuan ng pagkatao. May tinatawag kasi tayong spiritual intervention at moral authority. So medyo malawak na sistema po yan. Ngayon, ang nais na ipahiwatig ng talatang ito, yung pagbabago na dala-dala ng tunay na pagbabago. Yung, transformation brought in by real reformation. Yung totoong pananampalataya. 2 Corinthians 5:17. Minsan nire-recite lang natin yung 2 Corinthians 5:17 pagkatapos mong manampalataya. Pero minsan hindi totoo talagang nanampalataya Kaya walang naging reformation, walang naging pagbabago. Kiniklaim lang ng tao na siya ay binago, bagong nilalang na, pero nakikita ba sa buhay? So, yun po yung problema natin. Dito, pinapaunawa ng Panginoong Diyos ni Propeta Isaiah yung transformation na nangyari sa Israelita. Yung transformation na nangyari sa bayan, sa lupain ng Jerusalem. At ito'y again, sumisimbolo sa transformation na nangyari sa isang taong lugmok sa kasalanan, bihag ng kasamaan, na nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Binago ng Diyos ang buhay. From a sinful person na walang relasyon sa Diyos, naging anak niya. Sabi ito sa John 1:12. Di ba? So yun po yung sitwasyon. At yun ang kahalagahan na ang mga tao ay lalapit sa Panginoon at mananampalataya. Yun po yung pangkalahatang tema ng talatang 13 na ito. Sa Sunday, we'll be discussing about coming to the Lord, or seeking the Lord. Nababanggit natin uli ang mga bagay na ito. So napakaganda. Sa pagsisimula ng bagong taon, this is January 1. Happy New Year, Leia. Sa inyo pong lahat dyan, simulan natin ang bagong taon, ang 2026, sa isang tamang sitwasyon ng paghanap at paglapit sa Panginoon. Okay, so pansamantala hanggang doon po ang ating discussion. And then tomorrow, we will try to recap chapter 55 and then we'll proceed sa introduction ng chapter 56. Ayan. Okay, sige po tayo magwakas uli sa pamamagitan ng panalangin. Pray tayo. Muli po, Panginoong Diyos, salamat po sa gabing ito, sa buhay na binigay mo sa amin, sa bagong taon, sa bagong pag-asa. Patuloy pa kaming lumalapit sa iyo at nagtitiwala. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang lumikha sa amin, lumikha sa lahat ng sistema, lumikha sa lahat ng bagay na napapakinabangan namin sa aming panahon ngayon. At ikaw ang lumikha ng kaligtasan. Ikaw ang nagbigay sa amin ito. At sa pamamagitan nito, we can live peacefully, joyfully, and we can expect permanency of relationship with you. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng ito. Salamat sa mga tao na nag-join sa aming daily devotion. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang gabayan at maramdaman, maranasan ng bawat isa ang kagandahan ng buhay na nakaugnay sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli mga kapatid. This is a very good start for the 2026. Salamat sa inyong lahat. Si Leia from Poland, Pastor Nanding, buhat sa Los Baños, Laguna, Pastor Claude, buhat sa nasa Atimonan siya ngayon pero kasama natin yan sa church. Si Pastor Michael sa Socorro Oriental Mindoro, Nanay Gertrudes from Santa Rosa, Laguna. Si Ate Linda, I think nasa Antipolo o sa Nueva Ecija. Kung saan man kayong lugar diyan. Siyempre si Brother Edgar buhat sa Taguig. At kung sino pa po yung iba na naka-join na hindi nag-appear ang pangalan, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. Okay, salamat. Ating ipag-pray agad yung magandang ligtas na pag-uwi ni Leia. At makasama uli ang kaniyang pamilya dito sa Pilipinas. Salamat sa inyong lahat. God bless everyone. To God be the glory.